At kaugnay nga po ng mga balita patungkol sa COMELEC ay makakapanayan po natin ngayong umaga live dito sa studio ang spokesperson ng COMELEC na si Atty. Jan Rex Lodianco. Sir, welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po, Sir Audrey and Ma'am Diane. Good morning po sa ating lahat. Okay, Attorney, kamusta na po yung pagpaparehistro ng ating mga new voters? Opo, umabot na po tayo ngayon sa halos 1 milyon na nag-apply na registration. At kung titignan po natin dito, halos kalahating milyon po ang bagong botante natin. It's a record high po sa COMELEC dahil kung titignan nyo, halos wala pa tayong isang buwan, ganyan na po kataas. At inaasahan po namin na baka lumampas tayo ng 3 million pagdating po ng September. Ayun, so pwede pa pong magparehistro sa ating pong mga kababayan. Ano ba yung mga qualifications na pwede na sila magpa-register? Baka may mga nanonood po sa atin. Opo, una po sa lahat, yung mga bagong botante natin, kahit hindi pa po kayo 18 years old, but by May 12, 2025, kayo 18 years old na, pwede na po kayong magparehistro ngayon. At ang kagandahan pa po nito, pinadali po natin ang pagrehistro. Isang form na lang na maaring i-download mula sa aming website, pinamimigay ng libre. Isang government ID na lang po ang dadalhin. At pwede pong pumunta dun sa 170 malls na nakipag-partner sa COMELEC ng libre, dun po sa mga tanggapan ng COMELEC. At ngayon nga po, pinupuntahan pa namin schools, religious institutions, government agencies, at pati private agencies dahil nauunawaan po ng COMELEC na mahirap din talagang mag-leave, mag-absent sa trabaho, umuwi sa probinsya. At yung latest po namin, yung Register Anywhere program kung saan hindi mo na kailangan umuwi sa inyong probinsya para lang magrehistro. Pumunta lang po doon sa RAP sites. Kami na po ang magdadala ng datos sa inyong probinsya at sisiguraduhin po namin kahit dito po kayo nagparehistro, pagboto doon po sa inyong lugar. Ayun. So, mahalagang marinig ang boses natin na next year na po yung election na yan, kaya magparehistro na po kayo ngayon. At dahil nga po midterm election na next year, no, iba na rin yung gagamitin nating mga machines. Correct. May bago tayong supplier ng BCM. Kung dati PICOS, ito na ngayon yung mga ACM o yung automated counting machines. Ano po itong nangyaring bidding para sa provider nito? Tama po, Sir Audrey. No? Ito ay dulot nga po ng isang competitive public bidding kung saan inanyahan po natin ang iba't ibang technology provider sa buong mundo. At yun nga pong sumali sa atin yung joint venture ng Miro at 3 kumpanyang based dito sa Metro Manila. Sila po yung nagbigay ng ating calculated and responsive bid kung saan nakatapos po ang post-qualification evaluation. And for the first time sa history po ng COMELEC, nag-3 times po kami ng technology demonstration at napatunayan po maayos yung system, compliance sa legal, financial at technical at nakita po namin tried and tested ang sistema. Kaya po ngayon, nai-award na po sa kanila, ongoing po ang contract negotiations natin. Okay. Alam mo naman ang mga Pilipino kapag may ganitong bagong dumarating, bagong kumbaga supplier, hindi mo rin maaalis yung pangamba ng mga tao. So can we assure our public na talagang it will be a very transparent and credible election on May 2025 considering there's a change? Opo, Ma'am Dayan, yan po yung ating priority, no? Yung talagang yung authenticity, auditability at accessibility natin. Ang kagandahan po kasi sa sistemang ito, dati po pag nag-feed tayo ng balota, hindi na po natin alam kung paano binilang. Tama po, di ba? Yun yung unang naging question eh. Pero po this time, may makikita nyo po sa machine na malaking screen. So pag feed pa lang po ninyo ng balota, i-display na kagad sa harapan ninyo ano yung binoto nyo. Yung bilang kagad, pagkakabilang ng makina. So doon pa lang po, makukonfirm nyo na. So pag kinonfirm nyo po ang inyong boto, automatic na po nabilang siya. At pagkatapos po ng ating halalan, Sir Audrey, Ma'am Diane, yung pong ating pagka-print natin ng 8 election returns na i-transmit ang resulta, mag-print uli ng 22 election returns, i-distribute sa lahat ng nasa presinto. I-display po isa-isa yung balota doon sa malaking screen na yan. So tayo po na nandun sa presinto na may hawak ng printed election returns, pwede po tayong magtara. Tignan natin, tama ba yung pagkakabilang ng makina sa hawak natin at doon sa na-transmit na resulta. So yung auditability po sa presinto pa lang ay nandun na. Okay, mas transparent kung masasabi natin. Pero bukod pa dito, Dayan, sinabi rin ng COMELEC na bukod dun sa may service provider ng mga machines, iba pa yung magsa-service provider naman ng transmission. Bakit ito kailangan, sir? Sinadya po ito ng COMELEC para hindi isang kumpanya practically ang nagbigay ng technology mula sa botohan hanggang sa transmission. Part po ito ng checks and balances. So, siniguro po namin na iba yung sistema po natin
bagamat technologically compatible po sila, ay iba yung sistema dito. Para yung pagpiprint po ng resulta natin dito sa baba, makita natin. Pag-transmit ng resulta, ma-validate din po natin. So, dalawang layers po ng security, dalawang layers ng technology ang magpapatunay na accurate yung ating halalan. Okay, how about the compatibility nun? Kung magkaiba yung provider, will there be any no problem with that, sir? Wala po kami nakikita dahil naman po yung transmission services po natin will always be telecommunications based, kung telco based po natin dito sa Pilipinas na existing na. At ang backup na lang po niyan dun sa lugar na wala accessibility ang telco, by satellite po tayo dyan, yung broadband global area network. At yung technology po, industry standards, yung encryption, yung security are all industry standards. So wala po kami nakikita magiging problema. So naghahanap pa tayo ng, kumbaga, magsusupply nito. Ano pong timeline natin dito, sir? Meron na po tayo, nakatapos na rin po tayo ng bidding dito. Meron na pong nag-qualify sa bidding na sa ngayon po ay nag-undergo ng post-qualification evaluation. So within a month or so po, malalaman na natin kung nag-qualify din siya dun sa sinasabi kong legal, technical at financial. At pag ganun po nangyari, kumpleto na po yung sistema natin ng halalan. Okay. Well, first time sinabi mo kanina, attorney, na itong online election ay gaganapin sa midterm elections. Tama po. Online. Opo, yung pong tinatawag nating online voting and counting system o internet voting ay paparanas na po at paggagamit na natin sa overseas Filipinos dahil pinapahintulutan po ng overseas voting law yung use of internet technology. So ang nakikita po namin makikinabang dito, lalong-lalo na yung seafarers natin na hindi laging sa panahon ng eleksyon ay nandun po sila may access sa konsulada o sa embahada. So kahit po sila yung nasa barko, registered voter ka, nakaregister ka sa internet voting, basta may signal ng internet, makakaboto ka. At ang nakikita po naming advantage dito, yung laki po ng gastos kasi mababawasan. Kung matatandaan nyo po, nung 2 or 3 years ago, noong 2022 elections, meron po nag-register na 1.6 million overseas voters. Ang bumoto lang po ay nasa 600,000. Pero ang gastos po natin, 417 million pesos. Bakit? Pinapadala po natin ang makina at balota sa ibang bansa. Yung pong mode po natin ng botohan kasi doon, dalawa. Punta ka sa embahada at konsulada, in-person voting, o kaya ipapadala namin by mail ang balota at ibabalik mo. So yung pong dalawa na yan medyo magastos. By internet voting, we hope to reduce the cost and at the same time, ma-encourage po natin sila na sumali dahil at their convenience. Nasa bahay, nasa trabaho, laptop, cellphone, kahit anong gadget, basta nakaregister, pwede na pong sumali dyan. Kasi yung ibang OFW, hindi na rin makatravel para makaboto overseas. So lahat po ito, nung sa lahat ng mga iba't ibang mga lugar abroad, online na po ang gagawin? Yan po ang target namin, Ma'am Diane at Sir Audrey, dun sa 92 post. Bagamat naiintindihan namin na may mga bansa po na hindi pinapahintulutan pumasok ang internet voting gaya ng Israel. So sa mga bansa po na yan, pananatilihin natin yung either in-person voting o kaya po yung mail-in voting po natin. Alright. How can we assure the credibility of that, sir, since first time na online ang voting abroad? Yan po ang priority po ng COMELEC. Ito po yung sinasabi namin dito na AAA na requirement ng COMELEC. First is the accessibility. Yan nga po at their convenience sa bahay, laptops. Second part is the authentication. Kailangan po ma-authenticate ng COMELEC kung sino yung bumoboto. Talagang siya ba yung bumoboto? Nagre-register ba yung kanyang boto? At nabibilang ba ng tama yung boto? Pumapasok din po kasi sa sistema ito dun sa mga konsulada at embahada na maaari nating i-print yung balota to authenticate. And lastly, yung auditability po. Pagdating po kasi sa huli, yan ang pinaka-importante. Kailangan masubject natin sa audit ang pagboto gaya ng pagsasubject natin sa Pilipinas po ng random manual audit sa lahat ng botohan. Well, puntahan po natin yung topic ng plebiscite. Iminungkahi po ng ating Pangulo na ang plebiscito ay isabay sa midterm elections. Ang opinion po dito ng COMELEC, sir? Una po sa lahat, ang COMELEC po ay walang kapangyarihan at walang poder makisali po sa usapang politikal. Dahil po ang issue ng plebiscito talaga at pagkakonduct ng Constituent Assembly, resolution dito ay usapang politikal. Pero doon po sa suhestyon ng ating Pangulo, napakaganda po na ito. Kinikilala po namin talaga na napakalaki na magiging savings natin. Mas madali sa ating mga kababayan, lalong-lalo na't ngayon yung sistema po natin na nabid. Kaya po niya ang dalawang eleksyon. Halimbawa po, pwede natin gamitin sa isang balota, nandun na yung question tungkol sa plebisito, or dalawang balota pa. Kayang-kaya po ito ng sistema. So bagamat political ito, ang sinasabi po ng COMELEC, doable po ito, kaya po ito, mas praktikal at mas makakatipid po tayo. Well, maraming salamat po sa mga mahalagang impormasyong ibinahagi po niyo sa amin, Attorney John Rex Laudianco. And we look forward to have you more often here sa PTV para po sa mga impormasyon tungkol po sa darating na halalan. Maraming salamat. Maraming salamat po.